Kabanata 1501, ang sugo ng kamatayan sa sinaunang karwahe. Bro, pumunta ka sa impyerno. Kasabay ng malamig na sigaw ng binatang swordsman, sumiklab ang walang katapusang aura ng kamatayan mula sa kanyang espada. Ang kanyang layunin ay malinaw. Patayin si Zephyr. Emph. Ikaw lang ba? Malamig na ngumisi si Zephyr. Sa sandaling iyon, ang pilak pulang liwanag sa kanyang mga mata ay sumabog sa sukdulan. Parang dalawang bituin ng paghatol. Parang dalawang pinto patungo sa purgatorio. Bagyo ng kaluluwa. BOOOOM. Sa isang iglap, ang enerhiya ng espiritu sa loob ng Eyes of Purgatory ay sumiklab. Parang tsunami. Parang unos. Parang isang di nakikitang sakuna. Lahat ng cultivator sa loob ng daan-daang libong metro ay biglang nanginag. Ang kanilang mga kaluluwa ay tila hinayla sa isang madilim na kailaliman. Takot. Kalituhan. Panghihina. Pagkamanhid. Lahat ng negatibong damdamin ay sabay-sabay na sumabog. Ito ang tunay na kapangyarihan ng Soulstorm. Ang pinakamalakas na teknik sa unang antas ng Universal Nature. Sa kasalukuyan, ang espiritual na lakas ni Zephyr ay umabot na sa antas ng 9 star. Kahit ang mga eksperto ay hindi madaling makalalaban dito. Pumunta kayo. Sigaw ni Zephyr. Biglang nagbago ang mga mata ng 12-dosenang disipulo ng Xuanyun Academy. Parang mga papay. Parang mga taong nawalan ng sarili. At sa susunod na sandali, direkta silang sumugod kay Hierarch Skycloud. Ano? Nanlaki ang mga mata ng Academy Master. Hindi niya inaasahan na ang sarili niyang mga disipulo ang haarang sa kanya. Ngunit agad niyang naunawaan ang nangyari. Kontrol sa kaluluwa. Nagdilim ang kanyang mukha. Hindi niya kayang patayin ang lahat ng ito. Ang mga disipulong ito ang pundasyon ng Xuanyun Academy. Ang kinabukasan ng kanilang akademya. B*****. Galit na galit siyang umungol. Ngunit sa panahong iyon, matagal nang nakatakas si Zephyr. Sa malayo, mabilis na lumilipad si Zephyr sa kalawakan. Ngunit kahit siya ay nagsimulang humingle. Huff, huff. Parang sisabog ang kanyang mga kalamnan. Parang mababasag ang kanyang mga buto. Ang walang tigil na pagtakas laban sa mga alchemy powerhouse ay isang napakalaking pasanin. Kung hindi dahil sa puno ng walang hanggan na patuloy na nagpapadala ng puwersa ng buhay sa kanyang katawan. Baka matagal na siyang bumagsak. Mahigpit niyang kinuyam ang kanyang kamao. Malakas na ako. Ngunit hindi pa sapat. Sa kasalukuyan, kayanan niyang pumatay ng ordinaryong spirit realm expert. Ngunit laban sa mga tunay na alchemy powerhouse. Malaki pa rin ang agwat. Mayroon siyang alas. Ang Supreme Emperor Trial. Ngunit hindi niya ito maaaring gamitin ngayon. Kapag ginamit niya iyon ng maaga, mawawala ang isa sa kanyang pinakamahalagang sandata. Kaya kailangan niyang magtiis, magpalakas, at mabuhay. Ngunit sa mismong sandaling iyon, rumble. Biglang nanginag ang kalangitan. Nanigas ang ekspresyon ni Zephyr. Isang napakalaking handgaring pumatay ang bumagsak mula sa kailaliman ng kalawakan. Parang isang sinaunang Diyos ng kamatayan ang nagising. Pagkatapos, may lumitaw. Isang sinaunang karwaheng pandigma. BOOOOM. Habang sumusugod ito sa himpapawid, tila yayanig ang buong mundo. Ang mga gulong nito ay parang umiikot sa ibabaw ng mga kaluluwa. Ang bawat ugong nito ay parang iyak ng mga patay. Sa ibabaw ng karwahe, may hindi mabilang na larawan ng mababanggas na halimaw. At sa bawat larawan, may aura ng pagpatay. Parang anumang sandali ay mabubuhay ang mga ito at lalabas mula sa karwahe. Unti-unting lumitaw ang figure ng may-ari nito. Nakasuot siya ng maitim na baluti. Malamig. Madilim. Parang isinilang mula sa impyerno. Ang kanyang mga mata ay walang emosyon. Tanging pagpatay lamang. At nang magsalita siya, parang nagyelo ang hangin. Mukhang, ako ang unang nakahabol sa iyo. Tahimik ang kanyang boses. Ngunit sapat iyon upang magpalamig ng dugo. Biglang naningkit ang mga mata ni Zephyr. Dahil sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang pagtubis. Naramdaman niya ang tunay na panganib.
Hindi ito katulad ng elder ng Xuanyun Academy. Hindi rin ito katulad ng mga disipulo. At kahit si Hierarch Skycloud, ay tila hindi kasing delikado ng taong nasa harapan niya ngayon. Mula sa sinaunang karwaheng pandigma, may umaagos na aura ng kamatayan. At sa loob ng aura na iyon, parang may milyon-milyong kaluluwang umiiyak. Tahimik na nagsalita ang Nine Netherbird. Ngunit sa pagkakataong ito, may bahid ng pag-iingat sa kanyang tinig. Mag-ingat. Hindi ordinaryong tao ang lalaking ito. At sa parehong sandali, biglang nagsimulang manginig ang Archean Greenwood primordial energy sa loob ng katawan ni Zephyr. Mas matindi. Mas marahas. Mas kakaiba kaysa dati. Parang may nakilala itong isang sinaunang kaaway. Palaisipan sa susunod na kabanata. Sino ang misteryosong lalaking nakasakay sa sinaunang karwaheng pandigma? Bakit maging ang Nine Netherbird ay naging seryoso sa kanyang pagdating? Ano ang lihim ng karwaheng puno ng mga larawan ng mababangges na halimaw? Bakit marahas na nag-react ang Archean Greenwood primordial energy nang makita ang lalaking ito? At ang pinakamalaking tanong, kaibigan ba siya ni Li Zuan noon? O isa siya sa mga tunay na pumatay rito 3,000 taon na ang nakalipas? Abangan ang susunod na kabanata, ang kaaway mula sa panahon ni Li Zuan. Kabanata 1502, ang pagdating ng mga halimaw na tagapaghabol. Tahimik na nanatili si Zephyr sa himpapawid. Ngunit sa kanyang puso, isa lamang ang kanyang conclusion. Hindi simple ang mga taong ito. Ha ha ha. Isang malakas na tawa ang biglang umalangaw-ngaw sa kalangitan. Shanmel Academy Master, kahit gaano kakabilis, umaasa ka pa rin sa 100 Ghosts War Chariot. Ang karwaheng iyan ay isang kayamanan pa mula sa panahon ng sinaunang dinastiya. Shiing. Kasabay ng mga salitang iyon, isang dagat ng enerhiyang espada ang sumabog sa kalangitan. Parang milyon-milyong espada ang sabay-sabay na nabunot. Mula sa gitna ng rumaragasang enerhiyang iyon, dahan-daang lumitaw ang isang binata. Nakatayo siya na tila isang banal na espada. Hindi siya gumagalaw. Ngunit ang bawat hibla ng kanyang buhok ay tila naglalaman ng matinding sword intent. Nang makita siya, bahagyang naningkit ang mga mata ni Zephyr. Isa na namang halimaw. Ngunit hindi pa doon nagtatapos. Ho-oh-ho. Isang nakakaakit na tawa ang muling umalangaw-ngaw. Kasunod nito, isang pambihirang halimuyak ang kumalat sa buong himpapawid. Lumitaw ang isang babae. Maputing balat. Perpektong hubog na katawan. Mukhang isang diwata. Ngunit mas mapanganib kaysa sa isang makamandag na ahas. Ang kanyang mapulang labi ay bahagyang gumalaw. At ang simpleng pagdila niya rito ay sapat upang magpagulo ng isip ng ordinaryong tao. Napakagwapo naman pala ng batang may hawak ng Archean Greenwood primordial energy. Halika rito sa ate. Sa isang iglap, naramdaman ni Zephyr ang kakaibang init sa kanyang katawan. Ngunit agad niyang pinakalma ang kanyang isip. Eyes of Purgatory. Evil Breaking Eye. Ang dalawang pambihirang kakayahan ay sabay na yumandar. Gayunpaman, bahagyang nagbago pa rin ang kanyang mukha. Damn it. Hindi ito ordinaryong pang-aakit. Hindi rin ito simpleng ilusyon. Ito ay isang kakayahang halos naging bahagi na ng kalikasan ng babae. Kahit si Zephyr ay muntik na nitong maapektuhan. Malamig na ngumisi ang lalaking napapalibutan ng sword intent. Yun tao. Napakatanda mo na, pero hindi ka pa rin nahihiyang mangakit ng mga batang cultivator. Biglang nagdilim ang mukha ng babae. Ano? Tahimik ka, Janshuan. Kung ibibigay man sa akin ang batang ito, mas gugustuhin ko pa iyon kaysa mapunta siya sa isang lalaking katulad mo. Sa sandaling marinig iyon, biglang sumabog ang sword intent sa paligid ng binata. Boom! Nagliyab ang galit sa kanyang mga mata. Sa paligid niya, hindi mabilang na marka ng espada ang lumitaw. Parang isang kaharian ng mga espada. Parang sapat ang isang utos niya upang hatiin ang langit at lupa. At habang nagtatalo ang dalawang halimaw na ito, may isa pang presensyang lumitaw. Mas mabigat, mas sinauna, mas nakakatakot. Rumble. Unti-unting nanginig ang kalawakan. At mula sa malayo,
May mabagal na figurang lumapit. Hindi siya nagmamadali. Hindi siya nagsasalita. Ngunit ang bawat hakbang niya ay nagpapayanag sa himpapawid. Nang masilayan siya ng lahat, hindi nila maiwasang mapahinto. Dahil nakaupo siya sa ibabaw ng isang dambuhalang itim na pagong. Isang sinaunang black tortoise. Ang mga mata nito ay parang mata ng dragon. Ang apat nitong paa ay parang mga halijing sumusuporta sa mundo. At ang bawat galaw nito ay naglalabas ng nakakatakot na puwersa. Mas lalong nakagugulat. Ang mismong Black Tortoise ay may lakas na katumbas ng isang peak Leviathan na Spirit Realm powerhouse. Tahimik na lumunok si Zephyr. Kung ang sinasakyan pa lamang ay nasa ganitong antas. Gaano kaya kalakas ang tunay na may-ari nito? Maging ang Nine Netherbird ay hindi nakapagsalita agad. Pagkaraan ng ilang sandali, mahina itong nagsalita. Nagiging mas masahol ito. Ang mga taong ito, hindi sila mga ordinaryong eksperto. Ang bawat isa sa kanila ay maaaring magpagulo sa isang buong rehiyon. Sa sandaling ito, napagtanto ni Zephyr ang isang bagay. Ang Archean Greenwood Primordial Energy ay hindi lamang isang kayamanan. Isa itong bagay na kayang pag-awayan ng mga tunay na higanti ng mundong ito. At ngayon, isa-isa nang nagsisilabasan ang mga halimaw na iyon. Palaisipan sa susunod na kabanata. Sino ang misteryosong lalaking nakasakay sa sinaunang Black Tortoise? Bakit tila may paggalang at pag-iingat maging sina Janchuan at Dimension tao sa kanyang presensya? Ano ang tunay na pinagmulan ng 100 Ghosts War Chariot? Ilan pang makapangyarihang eksperto ang paparating upang agawin ang Archean Greenwood Primordial Energy? At sa gitna ng napakaraming halimaw na ito, may pagkakataon pa bang makatakas si Zephyr? Abangan ang susunod na kabanata, ang matandang nakasakay sa itim na pagong. Kabanata 1503, ang pagtakas sa gitna ng mga halimaw. Sa mga sandaling iyon, maging ang mga mata ng mga naruroon ay napuno ng pag-iingat at takot. Hindi sila natatakot kay Zephyr. Natatakot sila sa lalaking nakasakay sa dambuhalang itim na pagong. Hari ng itim na pagong. May isang taong halos pabulong na nagsabi. Ngunit sapat iyon upang manahimik ang paligid. Sa pagkakataong ito, 7 o 8 kataas-taasang eksperto ang nagtipon sa himpapawid. Bawat isa ay isang nilalang na kayang magpagiba ng mga lungsod at magpayanag ng mga kaharian. Kung dati ay hindi natitinag si Zephyr sa ganitong sitwasyon. Ngayon ay iba na. Bagamat mas malakas na siya kaysa noong nasa Chinling Domain pa lamang siya. Umabot na siya sa 3 antas ng Spirit Realm. Ang kanyang espiritual na lakas ay nasa 9-star level. At nasa loob niya ang banal na puno ng walang hanggan. Kung ikukumpara noon, 3 hanggang 5 beses na siyang mas makapangyarihan. Ngunit hindi siya hanggal. Hindi sapat ang lakas na iyon upang harapin ang 7 o 8 alchemy realm powerhouses ng sabay-sabay. Lalo na ang hari ng itim na pagong. Kung labanan ko sila ngayon, tiyak na kamatayan ito. Ngunit, mayroon pa rin siyang pag-asa. Teknik ng pagsabog ng enerhiya. Blazing Sunhail Lightning Wings. Flash Shining. 3 lihim na teknik. 3 alas. Kapag pinagsama, sapat upang gawing isang multo ang kanyang bilis. At habang may puno ng walang hanggan sa kanyang katawan, patuloy siyang makababawi ng lakas. Dahan-daang umikot ang tunay na enerhiya sa kanyang katawan. Tahimik siyang naghahanda. Samantala, nagsimula nang magtalo ang mga halimaw. Ako ang unang nakakita sa batang ito. Malamig na sigaw ni Academy Master Tian Mie. Ang Archean Greenwood Primordial Energy ay akin. Umalis kayong lahat. Emph. Tumawa ng malamig si Janchuan. Ikaw. Ang sinasanay mo ay masasamang sining. Mas bagay sa espada ko ang Archean Greenwood Primordial Energy. Kapag nakuha ko iyon, madodoble ang lakas ng aking sword daw. Nagningning ang mga marka ng espada sa paligid niya. Sa kabilang panig, ngumiti si Dimension tao. Kayong mga lalaki talaga. Bakit ninyo pinag-aawayan ang isang bagay na maaari namang paghatian? Dahan-dahan niyang hinaplos ang kanyang leeg. Sa akin na lang ang batang iyan. Sigurado akong magiging masunurin siya. Biglang dumilim ang mukha ni Janchuan. Samantala,
Nanatiling tahimik ang hari ng itim na pagong. Pagkaraan ng ilang sandali, isa lamang ang sinabi niya. Gusto ko siya. 3 salita lamang. Ngunit agad na nagbago ang ekspresyon ng lahat. Dahil alam nilang lahat. Kapag nagsalita ang hari ng itim na pagong, hindi iyon pakiusap. Isa iyong utos. At sa mismong sandaling iyon, BUZZZ. May biglang sumabog na alon sa hangin. Nayanig ang kalawakan. How dare you? Galit na sigaw ni Janshuan. Lahat ng tao ay biglang napalingon. At sa kanila nakita. Wala na si Zephyr. Tumakas siya. Sa gitna ng 7 o 8 alchemy realm powerhouses. Sa harap ng hari ng itim na pagong. Sa harap ng lahat. At matagumpay siyang nakalayo. Lintik na bata. Huminto ka. Patayin siya. Sunod-sunod na galit na sigaw ang umalangaw-ngaw. Ngunit huli na. Habang lumilipad si Zephyr, bigla siyang lumingon. At sa kanyang mga mata ay sumiklab ang malamig na liwanag. Death Sting. BOOOOM. Isang halos hindi nakikitang sinag ang bumaril palabas. Napakabilis nito. Napakatalim. At naglalaman ng nakakatakot na espiritual na kapangyarihan. Isa ito sa pinakamapanganib na teknik ng universal nature. Hindi ito nakatuon sa katawan. Direkta nitong tina-target ang kaluluwa. EMF. May isang Academy Master na bahagyang humakbang pasulong. Sa tingin niya, isa lamang itong simpleng espiritual na atake. Ngunit sa susunod na sandali, arg! Biglang napahawak siya sa kanyang ulo. Nanlaki ang kanyang mga mata. Parang may libu-libong karayom na tumutusok sa kanyang kaluluwa. At habang nanginginig ang kanyang katawan, unti-unting lumitaw ang takot sa mga mata ng iba. Dahil ngayon lamang nila napagtanto ang isang bagay. Ang pinakahinahanap nilang biktima ay hindi isang mahinang binata. Isa siyang halimaw na kayang lumaban sa mga eksperto na mas mataas ang antas kaysa sa kanya. At habang papalayo si Zephyr, unti-unting umangat ang sulok ng kanyang bibig. Ngunit sa kailaliman ng kanyang puso, may kakaibang pakiramdam na bumabalot. Parang may isang mas nakakatakot na nilalang. Mas makapangyarihan pa kaysa sa mga taong ito. At papalapit na ito. Palaisipan sa susunod na kabanata. Sino ang Academy Master na tinamaan ng Death Sting? Gaano kalaking pinsala ang natamo ng kanyang kaluluwa? Bakit nakaramdam si Zephyr ng paparating na mas nakakatakot na presensya? Mayroon pa bang mas malalakas na eksperto na naghahanap sa Archean Greenwood Primordial Energy? At bakit tila nanginginig ang puno ng walang hanggan sa loob ng kanyang katawan? Abangan ang susunod na kabanata, ang nilalang na kinatatakutan maging ng mga alchemy powerhouse. Kabanata 1504, ang galit ng hari ng itim na pagong. Noon pa man, nagawa ng labanan ni Zephyr sina Uyang Shento at Wang Ding gamit lamang ang sarili niyang lakas. Ngayon, mas malakas na siya ng ilang ulit. Natural lamang na hindi na siya ang dating mahina at walang magawa. Ngunit kahit ganoon, hindi pa rin niya kayang harapin ng sabay-sabay ang napakaraming alchemy realm powerhouses. Gusto mong tumakas? Isang malamig na boses ang umalangaw-ngaw sa kalangitan. Sa tingin mo ba makakaalis ka? Nang magsalita ang hari ng itim na pagong, bahagya niyang tinapik ang dambuhalang nilalang sa ilalim niya. Roar! Isang nakakatakot na ugong ang sumabog. Hindi ito ordinaryong tunog. Isa itong sanikong pag-atake na kayang durugan ang laman at kaluluwa. Sa isang iglap, kumalat ito sa loob ng 10,000 metro. Maging si Zephyr ay napangiwi. Nanginginig ang kanyang mga buto. Kumalog ang kanyang mga laman loob. Ngunit sa halip na huminto, mas lalo siyang bumilis. Teknik ng pagsabog ng enerhiya. Boom! Parang sumabog ang hangin sa kanyang paligid. Biglang tumaas ng higit 10 beses ang kanyang bilis. Ngunit hindi pa rin siya kampante. Buzz! 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 Sa isang kisap mata, nahati ang kanyang katawan. 1, 2, 3, hanggang 9. 9 na eksaktong kapareho niyang figure ang sabay-sabay na lumitaw. Winged Serpent Clones. Dahil sa matagal na pagsasanay ni Zephyr, halos imposible nang makilala kung alin ang tunay.
Agad na nagsipangalat ang siyam na clone sa iba't ibang direksyon. At gaya ng inaasahan, nag-ulo ang mga humahabol. Ngunit ang mga Alchemy Realm powerhouses ay hindi ordinaryong nilalang. Sa loob lamang ng ilang paghinga, isa-isang pinatay ang lahat ng clone. Ngunit sapat na iyon. Sapat upang makalayo si Zephyr. 50 kilometro. Nakawala siya ng 50 kilometro sa loob lamang ng maikling panahon. Subalit, hindi pa rin tapos ang panganib. Roar. Muling umalangaw-ngaw ang galit na sigaw. At sa pagkakataong ito, nanindig ang balahibo ni Zephyr. Dahil sa kanyang likuran, may isang dambuhalang haligi ng tubig na umaabot sa kalangitan. Parang isang sinaunang dragon ng dagat. Parang isang tsunami na kayang lunurin ang mundo. Boom! Sa pagdaan nito, lahat ay winasak. Mga kagubatan, mga bundok, mga ilog, mga bayan. Lahat ay nilamon. Nagdilim ang mukha ni Zephyr. Damn it! Hindi niya akalaing magiging ganito kalupit ang mga taong ito. Para lamang sa Archean Greenwood primordial energy. Handa silang magsakripisyo ng hindi mabilang na inosenteng buhay. Sa ethereal land, ang mahina ay parang damo lamang. At ngayon, nasaksihan niya mismo ang malupit na katotohanan iyon. Boom! Tumama ang natitirang puwersa ng haligi ng tubig. Parang tinamaan ng bundok. Napasugod pasulong si Zephyr. At sa gitna ng rumaragasang enerhiya, may nakita siyang dambuhalang anino. Isang sinaunang nilalang. Ang itim na pagong. Ang higanteng nilalang ay nakataas ang ulo. At tila kayang lunukan ang buong kalangitan. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Zephyr ang tunay na lakas ng hari ng itim na pagong. Nako! Masyado ko siyang minamaliit. Mahigpit niyang kinuyam ang kanyang kamao. Pagkatapos, malamig siyang ngumiti. At tumingin ng diretsyo sa dambuhalang itim na pagong. Maghintay ka. Balang araw. Ikaw mismo ang iihawin ko. Nagliyab ang malamig na liwanag sa kanyang mga mata. Pagkatapos ay mabilis siyang bumaba sa isang sinaunang lungsod sa unahan. Sa kanyang isip, nagsimulang magsalita ang Nine Netherbird. Kakaiba ito. Hindi normal na napakaraming halimaw ang sabay-sabay na dumating. Kahit ang Liklan ay walang kakayahang magtipon ng ganitong uri ng puwersa. Tumanggo si Zephyr. Alam ko. Ang Liklan ay maaaring humingi ng tulong kay Hierarch Skycloud. Ngunit imposible nilang mapasunod sina Janshuan, Dimension Tao, at lalo na ang hari ng itim na pagong. Bahagyang naningkit ang kanyang mga mata. May isang bagay na hindi tama. Parang may isang nakatagong kamay. Nalihim na nagtutulak sa lahat ng pangyayaring ito. At marahil, ang tunay na may pagkana ay hindi pa nagpapakita. Sa sandaling iyon, biglang nanginig ang Archean Greenwood primordial energy sa loob ng kanyang katawan. Mas malakas kaysa dati. Mas marahas. Mas hindi mapakali. Parang may paparating. Isang nilalang na matagal na nitong kinatatakutan. Palaisipan sa susunod na kabanata. Sino ang tunay na nagpakalat ng balita tungkol sa Archean Greenwood primordial energy? Bakit tila hindi lamang ang Liklan ang may alam sa lihim ni Zephyr? Ano ang dahilan ng matinding pagyanig ng Archean Greenwood primordial energy? Sino ang misteryosong nilalang na tila hinihintay ng lahat ng Alchemy Realm powerhouses? At bakit pakiramdam ni Zephyr na ang mas malaking panganib ay hindi pa dumarating? Abangan ang susunod na kabanata, ang nakatagong kamay sa likod ng lahat. Kabanata 1505, ang lungsod ng apoy at ang papalapit na panganib. Gayunpaman, hindi kailanman ibubunyag ni Hierarch Skycloud sa sinuman na nasa kanya ang Archean Greenwood primordial energy. Alam niyang sa oras na malaman ito ng iba, mas marami lamang siyang haharaping kaaway. Tanging isang hanggal ang kusang maglalantad ng ganoong lihim. Sandali. Biglang kumislap ang mga mata ni Zephyr. May mahalagang alaala siyang naalala. Sa alaala ni Lizuan, may mga makapangyarihang nilalang na minsang nagtangkang patayin ito dahil sa pamana. Kabilang sa kanila si Yu Janshuan ng Ghost Sword Academy, ang Tianmie Academy Master, at ang nakatatakot na Black Tortoise King ng Transcendent Academy. Noong una,
hindi niya gaanong naunawaan ang kahalagahan ng mga pangalang iyon. Ngunit ngayon, matapos makarating sa Domain of Muan at makilala ang iba't ibang puwersa rito, unti-unti nang nabuo sa kanyang isip ang buong larawan. At nang mapagdugtong-dugtong niya ang lahat, bigla siyang nanlamig. Ganito pala. Mahigpit niyang kinuyam ang kanyang kamao. Ang mga taong humabol kay Li Zuan 3,000 taon na ang nakalilipas ay sila ring mga makapangyarihang eksperto ng iba't ibang akademya ngayon. Lumalim ang kanyang paghinga. 3,000 taon. Napakahabang panahon noon para sa ordinaryong tao. Ngunit para sa mga tunay na halimaw sa cultivation world, sapat lamang iyon upang lalo silang lumakas. Ang ilan ay maaaring matagal nang namatay. Ngunit ang mga nakaligtas ay tiyak na naging mas nakakatakot kaysa noon. At ngayon, dahil sa muling paglitaw ng Archie and Greenwood Primordial Energy, siya ang naging bagong target ng mga halimaw na iyon. Swoosh! Mabilis na bumagsak ang kanyang katawan mula sa himpapawid. Sa kanyang harapan ay nakatayo ang isang napakalawak na sinaunang lungsod. Mistulang isang natutulog na Diyos na nakahimlay sa loob ng libu-libong taon. Nakatitig siya sa higanteng tarangkahan. 3 sinaunang salita ang nakaukit dito. Skyfire City. Bahagyang kumislap ang kanyang mga mata. Maaaring ito ang pinakamainam na lugar para magkubli. Ang Skyfire City ay isa sa pinakamatandang lungsod sa Domain of Muan. Dito nagtatagpo ang iba't ibang puwersa. Dito nagsasalubong ang mga bayani, mamamatay tao, mga ngalakal, at mga makapangyarihang eksperto. At dahil sa dami ng tao, mas madali para sa isang taong mawala sa paningin ng kanyang mga kaaway. Swoosh! Agad niyang itinago ang kanyang aura. Nagsuot siya ng itim na roba at nilagyan ng malapad na sombrero ang kanyang ulo. Sa isang iglap, wala nang makakakilala sa kanyang tunay na pagkatao. Pagkatapos ay tahimik siyang pumasok sa lungsod. Makalipas ang ilang sandali, sa loob ng isang primordial gym. Matapos gumastos ng 100 spiritual stones, umupo si Zephyr ng naka-cross-leg at nagsimulang magpagaling. Tahimik ang paligid. Ngunit mabigat ang kanyang isipan. Ano na ang plano natin ngayon? Mahinang tanong ng Nine Netherbird. Kahit magtago tayo rito, hindi tayo makakasiguradong ligtas ng matagal. Napabuntong hininga si Zephyr. Isa lang ang kaya nating gawin. Humakbang ng paisa-isa. Sandali siyang tumigil bago nagpatuloy. Kung isa-isa ko silang makakaharap, may pagkakataon pa akong manalo. Ngunit unti-unting naging seryoso ang kanyang mukha. Kapag 7 o 8 alchemy realm experts ang sabay-sabay na umatake. Para lang akong tupa na itinapon sa gitna ng mga gutom na lobo. Tahimik na napayuko ang Nine Netherbird. Dahil alam nitong totoo iyon. Sa isang laban ng isa laban sa isa, hindi natatakot si Zephyr sa karamihan ng mga eksperto. Tanging ang Black Tortoise King lamang ang hindi niya mabasa. Ngunit kung sabay-sabay silang kikilos, kahit siya ay maaaring mabura sa mundo. Kung hindi tataas ang aking lakas sa lalong madaling panahon, mahihirapan akong mabuhay. Dahan-dahan niyang ipinikit ang kanyang mga mata. Ang pagitan ng kanilang lakas ay napakalaki. Akala niya'y nakatakas na siya kina Ouyang Shento at Wang Ding. Ngunit hindi niya inaasahang mas mabagsik pang mga kalaban ang naghihintay sa kanya. Dahan-dahan niyang pinakalma ang kanyang isip. Tinanggal ang lahat ng pag-aalala. At muling isinubsob ang sarili sa cultivation. Dumagundong. Biglang umalangaw-ngaw ang kalangitan. Nayanig ang buong Skyfire City. Nagbago ang ekspresyon ng hindi mabilang na mga eksperto. Sabay-sabay silang tumangala. At doon, sa ibabaw ng sinaunang lungsod, unti-unting lumitaw ang grupo ng mga taong kinatatakutan ng buong Domain of Muan. Pinangungunahan sila ng isang nilalang na tila kayang durugan ang langit gamit lamang ang kanyang presensya. Ang Black Tortoise King. Dumating na sila. At nagsimula na ang kanilang paghahanap. Habang tahimik na nagkukubli si Zephyr sa loob ng Skyfire City, unti-unti namang nagsasara ang bitag sa kanyang paligid. Ngunit isang bagay ang hindi alam ng Black Tortoise King at ng iba pang Alchemy Realm experts. May lihim na natuklasan si Zephyr mula sa alaala ni Li Zuan.
Isang lihim na maaaring magpabago sa balanse ng kapangyarihan sa buong domain of Muan. Ngunit ano nga ba ang lihim na iyon? At paano kung may isa pang tao sa Skyfire City na nakakaalam ng tunay niyang pagkakakilanlan? Sino ang unang makakatuklas kay Zephyr? Ano ang nakatagong lihim sa pamana ni Li Zuan na kinatatakutan maging ng mga Academy Master? At bakit tila may mas malaking puwersang kumikilos mula sa mga anino? Abangan sa susunod na kabanata.